A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 49 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga ay January 18, 2026 at yung pag-uusapan naman natin ngayon ay patungkol kay Seth, the third son of Adam and Eve. Now, for the concept by Pastor Russell, who is Seth? Seth is God's appointed seed in a broken world. If after Abel's death and Cain's rebellion, Seth was born as God's gracious replacement. He was not just another child, he was God's appointed seed, showing that God's plan to restore humanity was still moving forward. Seth's life reminds us that even in a world full of sin and sadness, God provides hope and continues his redemptive work. Seth points forward to Christ, the ultimate seed who would come to save humanity from sin. Now, para naman sa ating katuruan, ito ay ating makikita sa Genesis 4 verse 25 to 26. And it says, Adam made love to his wife again, and she gave birth to a son, and named him Seth, saying, God has granted me another child in place of Abel. So, nagkaroon sila ng panibagong anak na si Seth nga at siya naman yung kapalit nitong si Abel since Cain killed him. Verse 26, Seth also, Seth also had a son and he named him Enosh. At, at that time, people began to call on the name of the Lord. So, pagkatapos ng magkaroon ng anak ni Seth, dito na nag-umpisa yung bawat lahi or yung mga lahing tumatawag sa Diyos, pangalan ng Diyos. At now, para naman sa ating katuruan, God's faithful provision. Number 1, God's provide another messianic line through Seth. And since si Abel na siya dapat ang pagmumulan ng Mesaya ay pinatay ng sariling kapatid na si Cain, hindi naman maaari kasing manggaling kay Cain yung line, yung lahi ni Jesus Christ kasi dahil doon sa kasamaang nananaig sa kanyang puso. And so God created Seth. Sa kanya nagmula ang salin lahi ni Jesus Christ. Remember the proto-evangelium o yung first gospel, after human fall into sin, God declared of the coming Messiah na siyang tatapos sa kasalanang iyon. Yung sinabi ng Diyos doon sa Genesis 3 verse 15, from her seed and his seed, ito yung mula doon sa anak ng babae pati doon sa kampon or anak ng serpent, maglalaban ito. And ayun nga yung nangyari after doon sa anak ni Eva at Adan, si Abel at Cain. Pinatay, nag-away sila at pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. And for teaching number 2, God's preserve His plan even after tragedy. So si God lagi siyang may plano kahit yung nauunang ng plano ay hinahadlangan ni Satan. Kahit na pinatay ni Cain si Abel, God still preserved His plan. What's the lesson from this situation? When God promised, walang sinuman, even Satan, could stop it. Pinatay man niya si Abel na siyang pagmumulan sana ng salinlahi ni Jesus ay God's plan still moving forward. Kahit sirain man ni Satan lahat na binigay sa iyo ng Diyos, manalig ka, what God's promised to you, makukuha at makukuha mo. Satan, lingid lang sa kanyang kaalaman kung ano yung plano ng Diyos o kung ano yung gagawin ng Diyos sa iyo. He doesn't know what is God's plan. His move, kaya si Satan, he just predicting God's move. Ayun nga na hindi niya rin alam kung sino si Jesus Christ, kung saan ito magmumula. Kaya pinapatay niya lahat ng prophet that time kasi possible na doon ay marahil nandoon si Jesus Christ, isa doon si Jesus Christ. Kaya ginagawa niya, pinapatay niya lahat. Because he doesn't know exactly what's God's plan. And for teaching number 3, God prepares an appointed time to fulfill His promise.
Lahat ng pangako ng Diyos ay may appointed time, may itinakdang oras at panahon. Kaya hindi natin pwedeng madaliin ang Diyos, hindi natin pwedeng diktahan ng Diyos kung kailan niya gagawin yung planong inihanda niya sa atin. Hindi natin pwede sabihin, Lord, ngayon na, right here, right now. No, hindi po ganon because God has His own plan and time. Hindi lingid sa Diyos ang lingid sa tao. And bakit minsan ay nararamdaman natin, nafe-feel natin na parang delay? And remember that kung ganun yung nararanasan mo ngayon, maybe because you are in rush. And the rush makes you unprepared at hindi gusto ni God na ibigay sa'yo yung plano na hindi ka handa. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng delays. Late natin nakukuha yung biyaya niya, yung blessing niya for us because we are in a rush. And remember, Jesus doesn't come on the same generation of first human who fell into sin. Yes, nagpangako ang Diyos na may darating na Messiah, pero hindi siya dumating sa mismong generation nila Abel and hindi siya si Abel o si Cain doon sa anak nila Eva at Adan. God promised that Jesus, the Messiah, will come and He came after many generations, hindi sa mismong henerasyon ng kung sinong tao yung nagkasala or nagpaumpisa ng pagkakasala. And after so many decades, and that's God promise. Yun. Ibig sabihin, may appointed time, may itinakda ang Diyos kung kailan niya ibibigay yun sa'yo. And all you have to do is to be prepared. Kasi again, you will feel delay kung hindi ka prepared. At paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number one, follows God definite plan. Yung definite plan, hindi natin to dapat baguhin. Kasi yung plano ng tao again may flaws. Laging may pagkakamali, laging nagkakamali, nagkakasala tayo. At hindi natin alam kung ano yung what best on us. Pero sa Lord, walang lingid sa kanyang kaalaman. Yung mga word of God, mga pangako ng Diyos mula doon sa mga propeta at mga tao doon sa Biblia, lahat ng mensahe ng Diyos doon sa kanila ay mensahe rin ng Diyos sa iyo. So you will know God's definite plan. Well, may choice naman tayo na hindi sumunod. We have free will. Ayun yung gustong i-practice natin. Gusto ni God na i-practice natin, yung free will natin. Pwede tayong hindi sumunod sa Kanya, but God's plan pa rin yung mananaig. Kahit na anong taliwas mo sa plano niya, si God, lagi kanyang i-align pa rin doon sa malapit na plano niya sa'yo hanggang sa makita mo yung original purpose o design sa'yo ng Panginoon. And masasabi na lang talaga natin doon na thank you Lord kasi God's grace pa rin yung nananaig, hindi yung sarili nating mga kagustuhan. Yung biyaya pa rin ng Diyos. And just follow His plan kahit mahirap because everything that aligned to Him, everything will be turned beautifully. And for second application, trust God's appointed time. Magtiwala tayo sa itinakdang panahon ng Diyos. Again, hindi natin dapat madaliin ang plano ng Diyos dahil may itinakdang panahon at oras ang Diyos. Sabi nga sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautifully in its time. At walang pangit doon. Everything that from God is good. At for the last application, number 3, play your role in God's story. Katulad ng mga karakter dito sa Biblia, they are just playing their roles. Doon nga po sa kwento dito sa Biblia. Same on the character in the Bible, they play their roles, they are not the main character. And as same with us, hindi tayo yung main character sa ating buhay. The main character in Bible was God. And the main character in our life is not ourselves, kundi ang Diyos, si God. Siya yung author, siya yung bida, at tayo yung mga character sa story na yon. And so play your character, play your role. And kung paano ginamit ng Lord ang bawat isa,
we must do, magpagamit tayo sa Diyos. Si Seth, sabi nga sa Genesis 4:26, mula kay Seth, ang mga tao ay nag-umpisang tumawag sa Panginoon. And so, dapat tayo rin, from us, gamit ako, people will begin calling onto the name of the Lord. So, dapat dahil sa atin, ang bawat tao sa paligid natin ay matututo na tumawag sa Diyos o makikilala nila ang Diyos. That's our participation in the story of God. At ayun lamang po, bago tayo magtapos ay nais ko lamang mag-iwan ng ating pagninilay-nilaya. So for our reflection, what is your role in God's story? At bago po tayo magtapos, let's have a short prayer for closing this devotion. Let's pray. Lord God, thank you. I thank you and I glorify you, Lord God, sa lahat-lahat ng biyayang pinagkaloob niyo sa akin at sa bawat taong nakakaparinig ng itong devotion na inyong ibinigay sa akin, Panginoon, na gawin, Panginoon. At Panginoon, nagpapasalamat po ako sa kabila ng sadness and brokenness of this world, Lord God. Pinapakita mo pa rin kung gaano kakatapat sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay ni Jesus Christ, Lord God, na siyang plano mo upang kami ay iligtas, Panginoon, at patunayan, Panginoon, na ang iyong plano ay hindi napipigilan ng sino man, Panginoon. Help us to be more productive, Lord God, and trust you in everything na ginagawa namin, Lord God. Kayo nawa ang siyang palaging manguna at madakilan ng bawat tao, Panginoon. Ayun lamang po, and I hope, Panginoon, na palagi nyo kami palalahanan sa inyong mga salita, Panginoon. Yun lamang po, in Jesus' name I pray, Amen and Amen. Ayun lang po, I hope na marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow, and I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead, and God bless.